Ganda na dito mga paro. Kaya solid mga par. Napaka-solid puntahan to. Ganda. Sa video na to ay isa na namang panibagong rota ang ating matutuklasan. Rota na kung saan luntian ng kabundukan ang makikita natin dito. Tangkita dito yun, oh. Tangkita dito yung pinakasamit, oh. So dito sa alternative route na to, walang masyadong dumadaan dito mga par. Kahit anong motor pwede dumaan dito. At ibabahagi ko rin sa inyo ang alternatibong daan mula sa bypass ng Plaridel papunta sa bayan ng Doña Remedios Trinidad. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga par. Ayan, oh, diba? Yan ang kagandahan dito sa rota na to. May madadaanan tayong taniman ng balay. Green na green mga par. Ayan, palabas na tayo ng DRT. Ayan, ito na. Diba? Malapit lang. Tapos mabilis pa yung biyahe natin. Ayan, ito na, DRT na to mismo. Kaya wag na natin patagalin pa. Kaya tara, sanay samahan nyo ko muli sa aking panibagong nature trip adventure. Let's go! Good morning mga par. Ayan, andito ako ngayon sa Malamig, Bustos, Bulacan. And nasa harap ko yung Plaridel Bypass Road. Itong pakanan ang papuntang Giginto. And ito namang pakaliwa ang papuntang San Rafael, Bulacan. And ngayon mga par, pupunta ako ng DRT. Marami pa kasing magandang spot sa DRT na di ko pa napuntahan. And maghanap ako ng magandang spot no na pwede motorin. And ituturo ko rin sa inyo mga par yung alternative route papuntang DRT na wala masyadong dumadaan. Alright, so let's go. Bali dito ako dadaan mga par sa ilalim ng bypass road. Pinaka-tunnel nila dito. Napakalaking tulong niyan mga par, yung tunnel na yan sa mga lokal dito. Kung wala yung tunnel na yan, napakalayo ng iikutan. Tapos kakaliwa ako dito mga par. Ito na yung Plaridel Bypass Road. Kakanan ako dito mga par. Kanan tayo dito. Medyo umaambon pero mahina lang. Yan ang gusto ko para hindi mainit yung biyahe. Itong alternative route na to mga par, walang masyadong dumadaan dito. Ang usual kasi na dinadaanan natin pagka pupunta tayo ng DRT tapos dito tayo dadaan sa Plaridel Bypass Road is dito kakanan na tayo sa ilalim ng Bustos sa flyover. Kaso dyan mga pare, sinarado. And then kung makakadaan man kayo dyan, ang daming ginagawang daan dyan. So sobrang traffic. So dito sa alternative route na to, walang masyadong dumadaan dito mga par. Kahit anong motor pwede dumaan dito. Hindi ko masasabing shortcut to, pero
may peace of mind yung pagmumotor nyo dito mga par, kasi wala masyadong dumadaan o konti lang. And ang tagos nito is sa Barangay Kamachilina. So wala talaga kayong makakasabay dito masyado. Wala kayong makakasabay na truck, wheeler, pangpasayrong jeep. Napakadalang ng dumadaan dito mga par. Ang dumadaan dito is halos mga lokal lang, hindi yung mga nakakalam sa daan na to. So dito mga par, aakyat tayo ng flyover. Ito yung flyover ng San Rafael. Itong part na to is San Rafael na. Tapos pagdating dito mga par, ayan, pagbaba lang natin sa San Rafael flyover, kakanan na tayo dito. So dito pa lang sa bungad mga par, oh. Ilan lang yung nakikita nating motoristang dumadaan. Itong rota na to is malubak to dati, pero ngayon mga par, medyo okay na. Yung ibang part dito is naayos na. Napakalubak nito dati. Ngayon ma-advise ko na pwede nang dumaan dito. All goods na dumaan dito mga par. Ayan mga par, oh. Diba? Tingnan nyo naman mga par. Feel na feel natin dito yung nature. Hindi tayo maliligaw dito mga par. Sundan lang natin itong pinaka main road. Tapos pagdating dito mga par, ayan, kakaliwa tayo dito. Dito tayo papasok sa Barangay Pulo. Ayan. Ayan, dito kakaliwa na ako mga par. Yung diretso naman na to is padi-arte rin yan. Pero mas maganda dito mga par, sa tukod tayo dadaan. Kasi doon, paglabas natin doon sa highway, marami rin tayo makakasabay doon. Dito kukunti talaga, or minsan solo natin yung daan dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga par. Ayan o, diba? Yan ang kagandahan dito sa rota na to. May madadaanan tayong taniman ng palay. Green na green mga par. Paborito ko talagang daanan yung ganitong ambience mga par. Yung green na green. Dito sa rota na to mga par, matatanaw na natin dito yung kabundukan ng DRT, which part na ng Sierra Madre. Napakaganda ng ambience na makikita dito. Tapos dire-diretso lang tayo mga par hanggang sa marating natin tong Barangay Tukod. Tapos dito na tayo kakanan. Ayan, ayan, screenshot nyo to. Ayan. Tapos dito mga par, ayan, liliko ulit tayo pakanan. Yang pakaliwa mga par, yan ang papuntang Malangaan River. Ayan, yung pakaliwa na yan. Dito tayo, kakanan tayo.
Malapit na to mga par. Lalabas na tayo mismo sa DRT nito. Ayan mga par. Ayan, palabas na tayo ng DRT. Ayan. Ito na. Diba? Malapit lang. Tapos mabilis pa yung biyahe natin. Ayan. Ito na, DRT na to mismo. Itong pakanan, ito yung papuntang arko ng DRT. Ayan, ito, tapos ito yung pakaliwa. Ito yung palabas naman ng Akli, San Ildefonso. So, dito ako mga par. Ngayon, maghahanap ako ng spot na di ko pa napuntahan dito sa DRT mga par. Bale, lalabas ulit ako ng Akli, San Ildefonso mga par. Tinuro ko lang kasi sa inyo yung daan eh, kaya doon ako dumaan. Pero ang daan ko talaga is dito na. Eh, tinuro ko sa inyo yung daan, kaya doon ako dumaan. Ayan, so andito na ako sa Akli, San Ildefonso. Kakana naman ako dito kasi yung nakita kong spot sa Google Maps is dito gawi sa Barangay Kalawakan. Pag gawin natin dito, DRT ulit na. Dito pa lang sa highway mga par, matatanaw na natin yung ano, yung bundok na pupuntahan ko. Tangkita dito. And then ito na yung pinaka-court ng Barangay Kalawakan mga par. Ito, medyo natatakpan lang ng mga puno. Ayan. Dito kakanan na ako. To Anahaw campsite. Yung bundok na pupuntahan ko ngayon mga par, ang tawag ng mga lokal dito, Danghangin. Pag nasa summit ka, Danghangin kung tawagin ng mga lokal dito. Pag nasa baba ka naman, Palanas. Dito rin pala yung ano, Tilapilon Hills. Dito rin pala yung daan. Sementado yung pinakabungad mula doon sa court, tapos mapuputol daw to. Itong pupuntahan ko ngayon mga par, ito yung spot na di na natin kailangan ng tour guide. Ito yung gustong gusto ko, yung kaya natin puntahan ba, yung kaya natin puntahan ng nakamotor tayo. Dito medyo malumot na yung semento, dahan-dahan lang tayo dito. Yan yung indikasyon na madalang yung dumadaan dito na nakamotor. Madalang tundaanan mga par. Ayan o, nilulumot eh. Itong kita dito yung bundok oh. Then dito naputol yung semento mga par. Okay. Tapos dito rough road na.
Kita dito yung ano, bundok. Pero ganda oh. Kitang kita na rin dito yung simbahan ng Iglesia ni Cristo. Shout out sa mga kapar natin dyan na mga Iglesia ni Cristo. Marami tayong solid na kapar na mga iglesia. Maputik to mga par. Maputik nga dito. Wihihiw, saan tayo? Wihihiw, mahirap to. May pamilya, puro maputik ah. Tayo. Dito advisable puntahan mga par pagka maputik, pag maulan. Tandaan lang kasi matatalsik. Pero pag summer, kayang puntahan to ng ano eh, kahit scooter eh. Ngayon kasi maulan eh. And may mga umakyat ngayon dito. Sariwang sariwa pa yung bakas ng gulong. Buti na lang ngayon maaaraw mga par. Safe tayong makakapunta at makakalabas dito. Basta ganitong motor ang gamit natin. Kahit solo lang tayo, safe tayo dyan. Basta maaaraw. Medyo maputik ngayon dito. Pero manageable naman sa ganitong motor. Kumakapit naman yung gulong ko. Medyo gubat na dito ha. Ramdam ko na yung malamig na klima. Tanghaling tapat ngayon mga par, pero malamig na dito. Dahan lang ako mga par kasi mag-isa lang ako. Mahirap na. Grabe oh, putik no. Ilang araw kasing umuulan dito kaya maputik talaga. Pero pagka summer naman dito, tuyong tuyo to eh. Kung hanggang saan lang yung kaya ko mga par, hanggang doon lang ako. Mahirap nga to akyatin mga par pag ganito yung panahon no. Mahirap akyatin to ng mga scooter. Pagka pupunta kayo dito mga par, summer yung puntahan. Huwag kayo pupunta dito ng ano, maulan. Saan ka galing kuya? Yan po sa baba. Ha? Kasamba lang po. Ah, sasamba ka? Sige. Sasamba sila sa simbahan ng Iglesia ni Cristo. Sipin nyo yung mga par, ang layo ng nilakad nun. Oops. Dandahan lang. Hey!
Ang kita dito, ganda na dito. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. Ganda na dito mga paro. Solid mga par. Napaka-solid puntahan to. Ganda. Solid. Tangkita dito yun, no. Tangkita dito yung pinaka-summit, oh. Saka yung simbahan ng iglesia. Ganda. Alright mga par. So meron ditong view deck mga par. Ahunin natin. Kaya? Ito yung pinaka-view deck mga par. Pagkakasakaling ayaw nyo nang umakyat sa pinaka-summit. Ganda rito rin, oh. Solid. Ayan mga par, sinilip ko lang yung daan papuntang summit. Hindi siya advisable pag solo. Delikado. Matatarik din. Then sobrang lalalim ng rats. Pagka nabala ako, kailangan mo ng tulong. So bumalik na lang ako. Baka abutin ako ng dilim dun. Saka mabigat ng motor ko. Mahirap buhat-buhatin. So maghanap lang ako ng spot na makakainan. Maybe ilog. Basta may tubig. Doon ako kakain. Going to the movies when I was a kid, thinking that I was a part of it. Ayun mga paro, dito tayo. So dito na ako pipwesto mga par. Ayun, hanap na ako ng mapipwestuhan ko dito. Napakaganda nung lugar mga par. And sulong-solo ko. And tabi-tabi po. Alright, so initin ko lang yung baong kong pagkain mga par. Yung
pares na pina-take out ko. Initin ko lang. We both got sad when Yoshi was gone. Going to the So ayan mga pap, nakasalang na. when I was a Hintayin ko lang kid, uminit to. thinking that Pakaganda I was a part ambience sa of lugar. it. Yeah, I really thought that when God you So ayan mga pap, kumulo na. And kakain na ako. Alright. But things gonna change. It's never the same as when I was a kid. Going to the movies when I was a kid, thinking that I was a part of it.